Good morning everyone. Good morning mga brothers. Nandito tayo ngayon sa Binangonan, Rizal, dito sa May Quarry Road. Ito yung usual na dinadaanan ko everyday. Paahon talaga to kasi bundok tong lugar namin eh. At yun, paborito to ng mga kapadyak natin, yung mga mahilig magbike, mahilig sa ali ahon. Ayan, tingnan mo kung gaano kaahon tong lugar namin. So, nakaano ako, street mode. And sa almost 1 year na experience ko sa paggamit nitong TBS NTORQ, ang napansin ko, no, sa street mode and sport mode, meron talaga siyang difference eh. Meron siyang konting sipa pagka naglagay ka sa, pag sinwitch mo siya sa sport mode. Hindi sila same na street mode at saka sport mode, eto lang yung takbo nila. Hindi eh, meron talagang konting pagbabago ka mararamdaman. Kailangan mo lang maging sensitive. Kasi ganyan din naman sa kotse namin, no? Yung Honda City namin, meron yan Econ at saka yung normal mode niya. So pag nilagay mo siya sa Econ, malakas pa din. Pati sa pag in-off mo yung Econ niya, pero mapipil mo yung difference pagka nasa high speed ka. Mas feel mo yung difference nila. Pero kung normal lang, parang wala naman nagbago. Pero kailangan mong medyo mas maging sensitive ka pa para ma-feel mo yung difference nitong street mode at saka sport mode. Pero sa fuel efficiency ni street mode at saka ni sport mode, wala naman halos diferensya. Kasi kahit naka sport mode ako, talagang winawalwal ko yung pagpapatakbo ko. Walang tipid-tipid, tapos puro ahon. Katulad nitong dinadaanan ko, pabalik, papunta, maahon yan. Mararamdaman mo yung lala ng ahon nito pagka nagbabike ako. Kasi pag motor ka, hindi masyado dahil malakas yung makina ng motor eh. Pero pagka binabike mo yan, ramdam na ramdam mo yung paano ka pinipigilan ng gravity dahil sa ahon nito. Medyo wala naman pagkakalayo kasi doon nga sa test natin last time ng fuel efficiency, no, nakakuha pa nga tayo ng 45 eh. Walwal mode yun, sport mode, tapos puro ahon pa, di ba? Sumulong highway, nakakuha pa tayo ng 45. And meron pang issue na may tanong sa akin, totoo daw ba na malambot daw ang shocks ni TBS NTORQ. Actually, kung nasanay po tayo sa Japanese bike, lalo na yung mga Honda Click natin. Ako may Honda Click ako, 150i. Meron din ako Mio, and may Honda Beat yung kapatid ko. Mararamdaman mo yung difference na talagang malambot yung shocks ni TBS NTORQ in a way na hindi naman ito may problema. Kasi nga sa India, naka-design kasi ito pang off-road. So kaya mapipil mo talaga na may laro yung suspension nito. Kaya nga siya komportable i-ride eh. Kasi nako-compare ko yan, yung Honda Click ko, katulad nito pag dinadaan ko siya sa ganitong mga simento, hindi siya asfalto, ramdam na ramdam ko yung tagtag ng Honda Click. Kasi si Honda Click sporty in a way na naka-design siya sa racetrack na smooth or spalto yung kalsada. Yun ang design ni Honda Click. Doon sila naka-design yung mga naka-aspalto. Kaya pagka dinadaan ko yung Honda Click ko, yung Honda Click 150i ko sa spaltadong daan, talagang ang suwabe, ang smooth, makapit. Alam mo yun, kahit stock yung gulong niya, makapit siya sa ganong surface ng daan, mga spalto. At walang tagtag. Pero pag dinaan mo siya sa mga ganitong simentado, sasakit ang ulo mo eh. Kasi absorb mo talaga yung impact ng kalsada. So doon mo mako-compare si NTORQ, na pag si NTORQ gamit mo sa ganito, lalo na yung mga hindi magagandang kalsada, malulubak, malaro talaga si NTORQ. Kasi again, naka-design nga siya pang off-road. Dahil sa ibang bansa, sa India, ginagamit nga to pang off-road, pang racing to sa off-road.
Pero pag ginamit mo to sa asfalto, mas smooth siya syempre. Pag sa asfalto, malaro talaga. Katulad yan, malubak yung daan, di ba? May laro. At hindi mo masyadong ganun masasalo. Kung mako-compare mo kasi pag gamit ko yung Honda Click ko tsaka itong Ntorq ko. Pag dumadaan ako sa ganito, talagang alog na alog yung utak ko. Pero pagka kay TBS Ntorq, maalog siya pero hindi matagtag eh. Alam mo, hindi matigas eh. Parang lumalaro lang yung shock niya. Kasi nga, bukod sa maganda yung shocks nito, maganda rin yung upuan nito, malambot. Ganun din, maganda rin naman yung upuan ni Honda Click 150i ko. Kaya lang, yung shock nga niya hindi naka-design para sa matagtag na daan. Kasi nga yung pagka-sporty niya, naka-design yan sa smooth na kalsada katulad ng mga aspalto, no? Ang ganda ng shock ni Honda Click 150 naka-Showa siya. So kung alam niyo yung Showa brand na shocks, talagang branded siya, talagang kilalang brand ng shocks yan. Pero meron kasing mga specific na design talaga kung saan talaga sila nababagay. Katulad ng Honda Click 150i, naka-design yung shocks niya sa mga ganun talaga sa aspalto. Kaya mararamdaman mo pagka dumaan ka sa mga sementado katulad nito, matagtag talaga siya. Pero etong si TBS Ntorq, naka-design kasi talaga siya pang off-road, kaya may laro. At yung lambot nito, hindi ka maiirita. Mai-enjoy mo pa nga kasi na-absorb niya yung shock eh. Kaya doon sa mga nagsasabi na malambot ang shocks ni TBS Ntorq, totoo po yun, pero hindi sa negative na perspective, kundi yung pagkalambot nito is yung magandang pagkalambot dahil nga ginagamit to sa off-road. And yun nga, ano bang gusto natin? Ang mag-absorb ng shock, yung utak natin, yung ulo natin, yung katawan natin na parang after mong malampasan yung mga lubak-lubak na yun, parang pagod na pagod ka, di ba? Alam mo naman, issue nating mga rider yan na pag dumadaan ka sa matagtag na lubak, parang kang pagod na pagod, di ba? So mas gusto ba natin yon na katawan natin yung nag-a-absorb ng lubak o ng impact o yung motor natin? Di ba hindi? Mas gusto natin yung shocks nga talaga yung nag-a-absorb nun. Dahil yun naman ang trabaho nila, kaya nga sila tinawag na shock absorber. So yun, hindi po yung malambot na shock ni TBS Ntorq, hindi siya pangit or hindi siya problema, hindi siya yung epekto ng kapalpakan, hindi ganon. Dinesign talaga siya. Maganda yung laro ni TBS Ntorq. Katulad nitong dinadaanan ko ngayon, ayan, papasin nyo naman, di ba, ang tagtag niyan. Sementado to, hindi pa to na asfalto. Pag nagdi-deliver ako at dito ako dumadaan, pag ang gamit ko yung Honda Click 150 ko, ramdam na ramdam ko yan. Matagtag talaga, matigas. Pero pag itong TBS Ntorq, may laro, nilalaro niya yung impact. Yan, katulad niya, nakikita niyo yung manibela ko, di ba? Matagtag siya. Pero hindi na-absorb ng braso ko, hindi na-absorb ng ulo ko yung impact. Kasi na maganda yung play ng shocks ni TBS Ntorq. Unlike pagka ang gamit ko yung Honda Click ko, ramdam na ramdam ko yung tagtag. Hindi dahil pangit si Honda Click kasi nga hindi siya naka-design pang matagtag na daan. Naka-design siya pang road talaga eh. Pero minor issue lang kasi ang shocks na yan eh. Napapalitan naman yan eh. Yung Honda Click mo, kung gusto mong maging maganda yung play niya sa, alam mo yun, sa ganitong daan, natotono naman yan eh. Maraming mga magagaling na magtono ng shocks. At yung likod, pwede mong papalitan ng mas malambot. Minor issue lang yan. Hindi siya big deal. Alam niyo yun.